Yeah, what's up mga tropa? Shoutout nga pala sa mga bago nating subscribers. At ang topic natin ngayon tungkol dun sa limit. Meron daw limit sa pagpiprint gamit ang Epson printers. So dito sa video natin nung nakaraan, inilagay ko dito kung ano yung mga possible na pwedeng gamitin ng mga students. Yung tipong makakamura kayo, talaga makakatipid kayo kung ano lang yung kaya ng budget nyo. Tapos nyan, merong isang nag-comment sa atin, no? So basahin lang natin. Hindi ko daw nabanggit yung cartridge ng Epson if same ba sila ng Canon na magpapalit din. Kasi daw, meron daw limit yung pagprint lang sa mga Epson printers kahit sa eco tank nila. Sa Epson po ba hindi? So, ang dami na nagtatanong sa akin nito at gagawa na natin ng content. So, sa video na to, dito sa Best Printers for Student, nabanggit ko nga dito yung Epson 121, 3210, 3250, 5290, 5190. So, ang point ko, mabalik tayo dun nga sa topic natin kasi meron akong subscribers before, nag-message siya sa akin sa Facebook page. Sabi niya, hindi daw natuloy yung pagbili niya ng Epson 3210 dahil daw meron daw limit yung pagprint lang sa Epson 3210, unlike daw dun sa ino-offer nung sales boy dun sa kanyang pinagbilihan na mall or yung tinatawag na dicer. Sabi sa kanya nung dicer, ang bilihin na lang daw niya yung Brother 720 ata, parang yun ata yung pinaka-exact model. Kasi daw yung Epson 3210 ay yun nga, may limit daw yung pagprint. So, ang sagot ko dyan, sa totoo lang talaga, meron talagang limit yung pagprint dyan sa Epson 3210, dun sa Epson 120, 121, Epson 5290, may mga limit din yan. Ay, ang mga limit na yan, minomonitor yan kasi ni Epson. Meron siyang counter dun sa loob nung printer kasi once na ma-reach mo yung limit na yun, possible na yung waste ink tank ay puno na. Parang iniiwasan na umapaw yung waste ink tank. Yung waste ink tank, dyan lumalagay yung mga excess na ink na kapag nagpiprint ka, yung mga tapon ba, halimbawa may ink na hindi nagamit sa pagtimpla nung printer mo, doon na pupunta, or kapag nag-head clean ka or kapag nagpa-power cleaning ka, ayan yung counter, yan yung nag-set si Epson dyan para once na ma-reach mo yung counter na yon, i-check mo na yung waste ink tank kung puno na. So para mas malinawan kayo, merong mga adjustment program or yung mga resetter na tinatawag. Etong mga resetter na to, parang mga underground nyo lang din to makukuha or yung iba mga nagbebenta. So ipapakita ko sa inyo, waste ink pad counter. Once na ma-reach nyo na yung 100% nung pagkapuno nung counter, kahit na hindi pa puno yung waste ink tank nyo. Sa mga hindi nakakaalam, yung waste ink tank, eto, ayan yung itsura nyan. So eto nga, dito sa adjustment program, makikita mo kung na-reach mo na yung percentage nung counter. So click nyo lang yan, click mo tong check. So eto, 72% na yung nakukonsume ko. So malapit na siyang mag 17,000. So kapag na-reach ko na yan, hindi na ako makakapag-print, magbi-blinking lang yung printer ko. So kailangan ko siyang i-reset. So yung mga bagong printer ngayon, wala nang reset doon. Hindi mo na mare-reset yung waste ink counter niya. Kailangan palitan mo na mismo yung maintenance box niya. So yun yung ginawang way around ni Epson. Kasi nga, merong mga adjustment program kagaya nito na makukuha nyo somewhere in the internet. Ito yung ginawa ni Epson, yung maintenance box para hindi na ma-reset. So once na ma-reach mo na nga yung puno or ma 100% na yan, hindi ka na makakapagpalit. Sa mga lumang printer, i-reset mo lang yon. Gagamitan mo lang ng adjustment program sa Epson printers, no? Yung mga lumang printer, Pero yung mga bagong printer, papalitan mo lang ng maintenance box yun. So paano mo ba nare-reach ng mabilis yung etong ink counter na to? Kapag ka nag-head clean ka, lalong-lalo na kapag
nagpa-power clean ka, mabilis umiikot yung counter nung printers nyo, lalong-lalo yung Epson 121, 3210, 3250, 5290. Pero hindi nga nangangahulugan nun na hindi nyo na magagamit yung mga printers nyo. I-reset nyo lang. So huwag kayo maniniwala sa mga sales lady, sa mga merchandiser, sa mga dicer na yan, na meron daw limit yung pagpiprint. I-reset nyo lang yan. So sa Canon, ganun din, i-reset nyo lang din sa Canon. Meron din mga resetter yung Canon, mga Canon printers. Tapos yung ibang mga Canon model, pinipindot-pindot lang doon, meron lang combination doon sa buttons ng mga printer ng Canon. So inuulit ko, walang limit yung pagpiprint-print niyan. Hindi ko na kasi maipakita sa inyo, dati meron akong printer, no. Dalawa yung 3210 ko na printer, yung isa pang ratratan ko. Itong original ink ko ngayon so far parang nasa around mga 5,000 pa lang yung napiprint ko sa kanya. Tapos parang 3 beses ko na siyang nare-reset. Pero yung unang pagkaka-reset ko, parang umabot na ako ng mga nasa 2,000 something na yung napiprint ko nun no. Pero yung dati kong printer, parang nasa 30,000 or 20,000 na yung print nun. Hindi pa ako nakapagpalit ng ng printer head. Tapos may isa pa kasi siyang tanong dito, no. Sabi niya, na-search daw niya na ganun din daw sa Epson, magpapalit ka rin ng printer head kasi nasisira din like Canon. So talagang magpapalit ka talaga ng printer head. Pero sa experience ko, ako hindi pa ako naagamit ng Canon, yung mga latest na version ngayon. Pero yung dati naagamit ako ng HP, talagang ang bilis pumangit nung yung cartridge niya. So sa mga hindi nakakaalam, yung cartridge, eto yon, yung merong ink sa loob, tapos eto na rin mismo yung kanyang printer head. Pero sa ngayon, yung mga Canon, yung mga printer head nila, meron nang nakatusok na meron na rin silang mga tangke. Pero sa Epson printers, kagaya ng Epson 121, 3210, 5290, hindi na cartridge system yung tawag doon, no. Ink tank na yung tawag doon, tapos may damper na lang dun sa pinaka-printer head. So sa mga hindi nakakaalam, para alam nyo yung mga terminologies sa mga baguhan na gagamit ng printer. Kasi dati nung bumili ako ng printer, hindi ko talaga alam yung mga terminologies na yan. So tandaan, yung cartridge, eto lang yon, yung mismong may ink na, tas may nakabutas dyan papunta sa ink tank. Pero sa mga HP, Canon, yon, dun lang yung may tawag-tawag yung cartridge. Pero sa Epson, ink tank na yan, tapos damper na lang yung nandun sa pinaka nakatusok dun sa printer head ninyo, no. So yung printer head kasi, eto, papakita ko sa inyo. So ganyan yung printer head. So may nakatusok sa kanya na damper na humihigop galing dun sa ink tank. Yung cartridge, dun lang yun sa mga Canon. Eto, mga ganyan, Canon, HP, ayan. So talagang para sa akin, kung pang business talaga, go lang talaga kayo sa Epson. Pero kasi ang disadvantage nga lang talaga nito ni Epson, yung mga mumurahing printer ni Epson, kagaya ng Epson 121, 3210, hindi niya kaya yung mga makakapal talaga na GSM ng mga papel. Hindi gaya ng yung Canon 1010, Canon 2010, Canon 3010, ayun, kaya nun yung mga 300 GSM. Pero ang daming nagko-comment kasi sa akin, ang bilis din daw nasira nung kanilang cartridge nila. Yun nga, yung cartridge yung ganito, yung printer head, parang wala pa din daw 1 taon na nare-reach na nila yung mapapansin nyo kasi na pag pumapangit na yung printer head ninyo or yung cartridge nyo, may mga linya-linya na ng mga patlang kahit anong head clean, kahit anong power clean, talagang ganun na. So ayun, pero para sa akin, mas the best talaga Epson printer. Hindi ko lang alam sa mga gumagamit ng Canon, kasi ang dami rin nagko-comment sa akin, ayun nga, ang bilis din daw, kailangan lagi daw naka-high yung settings, kasi kapag naka-standard, ang pangit na daw kahit original ink yung gamit nila. So si tropang Bentek natin, hindi pa natin alam kung kamusta na yung kanyang Canon printer, kasi bumili siya ng Canon printer. Hindi ko alam kung goods na goods pa yung printer head niya or yung cartridge niya.
siguro itatanong natin. Ayun, sana sa video na to nasagot ko yung katanungan mo, yung tungkol dun sa limit ng pagprint ng sa Epson printers. Eto, bibigyan kita ng tip, tropa, no? Nasa sayo na lang kung maniniwala ka. Yung dati kong Epson 3110, na-reach ko yung parang 30,000 na, 30,000 or 20,000 na print, no? Pero, nung mga point na yun, medyo sumasablay na yung, yung printer head, eh. Kaya dinispatch ako na rin yun, eh. Ayun, pero hindi pa ako nakapagpalit nun, ng printer head doon. Nasa around, basta mga nasa 25 na ata yun. Hindi ko na kasi masyadong ma-recall, eh. Etong printer head ko ngayon, nasa 5,000 na to. Original ink pa lang yung gamit ko. So, comment down below na lang dyan kung yung mga Canon printer ninyo, kapag na-reach nyo na yung 5,000 or 10,000 na print ay okay pa at hindi pa kayo nakapagpalit ng cartridge. At inuulit ko dyan sa Epson 3210, 3110, Epson 121, wala na yung mga cartridge, hindi na ganito yung noon, ha, hindi na ganito. Pero may mga Epson printer pa rin na may cartridge. Eto, kagaya nito, yung mga ganyan, no. Ayan, ito yung mga cartridge system. Ayan. So, inuulit ko, comment down below kung gumagamit kayo ng Canon printer at na-reach nyo na yung 5,000 or 10,000 at okay na okay pa yung inyong mga yun nga, yung printer head nyo, yung cartridge nyo na yan. Okay ba, no? So, tulungan lang din tayo dito para maraming magkaroon ng idea. So, inuulit ko, Epson 3210, 3110, 5290, 805. Walang mga cartridge yun dahil ang gamit nila yung ink tank. So, ang gumagamit lang doon yung mga HP, yung mga cartridge, yung ganito, yung mismong nandun yung printer head. Okay, kasi yung printer head nga ng Epson, ganito. Tapos meron sa kanyang nakalagay na damper. Kaya may nakaganito, may nakatusok sa kanya na ganito. Ito yung humihigop siya from ink tank. Ayun, so sana makapag-decide ka na kung sino ka mang Poncio Pilato ka na nagtanong na to, na makapamili ka ng maayos na printer. At dun sa subscribers ko before na nagoyo nung sales stock nung merchandiser, okay naman din yung Brother 720. Goods naman yan pang document printing, kaso medyo namamahalan lang din talaga ako dyan sa ink din yan, eh. Mas mahal yung ink niyang Brother, eh, kumpara mo sa Epson printer na original din na dye ink. So ayun lang. At saka sa Brother na printer, medyo nahihirapan akong baklasin. Hindi ko alam kung paano, basta nahihirapan na baklasin yung Brother na printer kumpara mo sa Epson 3210, 3110. Talagang pagkabukas mo, tanggal mo ng tornilyo, talagang kaya mo nang kalas-kalasin, eh, kahit kinder lang yung natapos mo, eh. So ayun lang, huwag kayong magpapautos sa mga merchandiser na gusto lang din makabenta ng mga ng mga printer, kasi hindi naman nila nagagamit ng matagalan yung mga printer na binibenta nila, eh. Maniwala kayo sa mga feedback ng mga legit na mga nagba-vlog. Hindi yun. So ayun lang, like, share, and subscribe. Babayang, medyo mahaba na yung video natin. Chill lang, relax,